Oh, masayang araw, mga ka-PL. Kamusta? 2 araw din po tayo hindi nakapag-upload at hindi nakapagkwentuhan, mga kababayan, tungkol sa masalimuot na usaping pampolitika at usaping pambansa, mga kababayan, dito sa ating channel. Kaya ngayon, marami-rami po tayong pag-uusapan, mga kababayan. Naipon na po ito. Maaaring karamihan po sa inyo, alam na po itong pag-uusapan natin o paghuhuntahan natin, mga kababayan. Hindi ko lang po kasi kayang palampasin na hindi po magbigay ng reaksyon dito sa mga naging usap-usapan at naging balita po sa ating bansa noong mga nakaraang araw na nalagpasan po natin dahil tayo po tumulong sa SMNI Foundation, mga kababayan, Disaster Relief Operation dito sa Mindanao. Tumulong po tayo bilang representante ng Birada Aguila. Ang Banateros po kasi meron, nandyan si Boss Dada. Hindi po pwedeng wala ni isa man lamang sa amin ang maging representante. Kaya pinili ko po, mga kababayan, na lagpasan muna itong mga naging usap-usapan sa mainstream media, sa social media na nangyayari sa ating bansa. Kaya ngayon, gagawin ko po ng sarili ko pong reaction. Kung alam na po ninyo yung iba, relax lang kayo dyan. Paki-like and share na lang rin po nitong video natin, mga kababayan, para naman po makabawi-bawi tayo dahil hindi po tayo nakapag-upload ng 2 araw. Uunahin po natin, mga kababayan, itong inilabas po ni Tito Jason sa mga kababayan na ikinagulat po talaga nating lahat. At syempre, kasiyahan po natin ito bilang mga supporter ng Duterte senatorial candidate, mga kababayan, na pumasok pala ang ilan sa mga kandidato ng Duterte senatorial candidate, hindi po nakaupo. Sa madaling salita, mga kababayan, parang nagoyo yata tayo ni Smartmatic. Smartmatic. Sino nga yun? Yung bagong ngayon, yung pumalit sa Smartmatic. O ni Boy George. Ayan, parang nagoyo yata tayo, mga kababayan. Tama yata yung mga hinala natin na nagkaroon ng dayaan. Ito po ang naging post ni Tito Jason sa mga kababayan. Ito po ang uunahin natin. Dahil gigil na gigil tayo nun Bakit nanalo si ganito? Bakit natalo si ganito? Samantalang napakaraming bumoto sa senatorial candidate ng Duterte. Samantalang yung ibang senador ngayon na nakaupo, nagulat naman tayo. Bakit nakaupo yan? Bakit nanalo yan? Biglang nanalo, biglang naging senador na hindi man lamang po natin nakitang nangampanya, tapos lumusot. Di ba? Ito po ang sabi ni Tito Jason sa our fight to cleanse the election processes in our country continues. Ayan. It is our prayer that the Solicitor General will finally files its comment so that our petition to conduct manual counting will finally move forward. Ayan. Result ng manual counting. Ito na, mga kababayan. Hindi pala nanalo di umano itong si Lacson. Ito yung mga hindi nanalo. Lacson. Ayan. Si Soto at saka Lito Lapid, Aquino at Pangilinan. Ito yung mga hindi nanalo o hindi talaga daw ibinoto ng ating mga kababayan noong nakaraang eleksyon, mga kababayan. Senatorial candidate. Pero nariyan sila ngayon. Hindi ho ba? Eto naman po, yung mula po sa Duterte, mga kababayan, mula sa Duterte na nanalo pero hindi po nakaupo ngayon. Ayan. Unang-una,
Jimmy Bondoc, Vic Rodriguez, JV Hinlo, Doc Mata, at si Pastor Apollo C. Kibuloy. At meron pang isa, Raul Lambino. Yan. Mga kababayan, ang dami pala saan na nating senador na nakaupo ngayon sa Senado. Senador na sinuportahan ng karamihang mga DDS. Supporter din ng dating Pangulong Duterte. Rodriguez, Bondoc, JB Hinlo, Doc Mata, Pastor Kibuloy, at si Lambino. 6 pala sana, mga kababayan. Pero nagoyo tayo ni Boy George, mga kababayan. Pinalusot o nanalo itong mga hindi inaasahan na nanalo. Ngayon, nandyan, senador na. Okay lang, mga kababayan, para sa akin, okay lang. No? Kung totoo man itong balita na ito, okay lang. Pero sa palagay ko, totoo eh. Kasi ayan, mga kababayan, mula po ito sa Supreme Court, mga kababayan. Sa NBank, mga kababayan, ng Supreme Court. Ayan, nandyan po, mga kababayan, meron pong, tawag nito, resibong ipinakita si Tito J. Sonsa na ito nga si Jimmy Bondoc, Rodriguez, Hinlo, Mata, Kibuloy, at Lambino, dapat senador ngayon. Grabe, mga kababayan, Grabe. Boy George! Grabe ka, sir! Ang tanong ngayon tuloy ng ating mga kababayan sa'yo, Boy George, nagtatanong lang naman sila. Hindi naman po sila nagpaparatang. Nagtatanong lang, magkano daw ba? Magkano ang generous allowance? Ayan, magkano? Ayan, tanong lang naman yan ng ating mga kababayan. Bakit daw nagkaganon ang halalan? Nakakatakot ito, mga kababayan. Bakit? Meron pa po tayong mas malaking halalan na susuportahan. Lalo tayong mga DDS. Meron pa ho. Kailan? Sa 2028. Tatakbo po ang ating pangalawang Pangulo, BP Inday Sara, sa pagkapangulo sa 2028. Hanggat nariyan, si Boy George, mga kababayan, maaaring manganganib po ang ating BP Inday Sara at ang magiging senatorial slate ng ating pangalawang Pangulo ngayon. Di ba? Papayag ho ba tayo, mga kababayan, na mangyari ulit ito sa 2028? Abay, hindi. Kaya ngayon pa lang, mga kababayan, sa mga magagaling na abogado ng PDP, lalong-lalo na itong mga nanalo, abay, magtulungan ho kayo, mga sir. Sir Jimmy Bondoc, Rodriguez, Hinlo, Doc Mata, Pastor Kibuloy, at Lambino, magtulungan po kayo, mga sir, para huwag pong maulit sa 2028 na hindi kayo makasampa sa Senado. At ang makasampa pa, natuta naman, itong mga umuusig pa sa dating Pangulong Duterte at pangalawang Pangulo BP Inday Sara. Wag ho tayong papayag. Gawan niyo po sana ito ng paraan para wag na pong maulit. Para magkaroon po tayo ng tapat at malinis na halalan sa 2028. Aasahan po namin yan, mga sir, na ngayon pa lang, gagawa na po ninyo ng paraan dahil alam po namin, kami mga DDS, tatakbo po ulit kayo sa 2028. Wag na wag po ninyong hahayaan, mga sir, na mangyari ulit ito sa inyo. Inilabas po ito ng Korte Suprema di umano, mga kababayan, at ni-repose naman po ni Tito J. Sonsa. Bagamat 4 na araw na po ito nakalipas, pero hindi po maaari nating palagpasin na hindi natin ito pag-usapan, mga kababayan, kasi isusulat po natin ito dito sa ating YouTube channel bilang kasaysayan na maaaring nangyari nga ito noong nakaraang halalan 2025 na nagkaroon ng matatawag ng ating mga kababayan na
dayaan dahil nariyan ang isang Boy George. Ha? Boy George! Tindi mo, sir! Antindi nyo po. Abay, sumunod po sana kayo sa tama, sir. Ano? Gumawa po tayo ng tama para sa ating bansa. Kasi, etong mga hindi nakaupo ngayon na kinukonsiderang nanalo, maaaring mas marami sana itong magagawa para sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Pero ano nangyari? Hindi po naging senador. Sige lang, mga kababayan, may karma man. No? Darating at darating ang karma, mga kababayan. Ipanalangin na lang natin na si Lord na lang bahala sa kanila. Rio ba? Mangyayari ho yan. Wala pong makakalagpas sa hagupit at galit ng nag-iisang poong may kapal na maaaring tumulong sa taong bayan at sa ating bayan para malipol lahat ng mga mandaraya, kawatan ng mga elected official na napakarami na ngayon pinangalanan, pero iba po, iba ang hinahabol nila ngayon. Parang nililihis na po nila ang issue. Di ba? O, ito pa, isang pag-uusapan natin, mga kababayan. Ako, maganda din to. Ano ho? Maganda rin to. Ito, ano naman tayo? May kaunting entertainment naman tayo, mga kababayan. Kaibahan po ito ng Duterte administration at ng Marcos administration, mga kababayan. Ito, kaibahan ng dalawa. No? Dalawang video po ito, magkasunod, mga kababayan. Panoorin po natin. Ito ang dapat gawin, di ba? Ito ha, 700 million hanggang 1 billion ang total value ng mga sinirang luxury vehicles sa panahon ni Duterte. Sabi niya, dapat sirain kasi makakabalik din yun sa black market. Kaya dapat, durugin. Yan ang dapat. Tignan natin kay BBM. Later. Pag ganyan, hindi na talaga yan mapapakinabangan. Durog na. Tingnan mo yan. Yan. Durugin nyo pa yan. A few moments later. Yun. May mga dinurog din naman si Marcos. Ha? May mga dinurog din naman siya. Pinagmamartilyo din naman. Sa administrasyong Marcos ito nangyari, mga kababayan. Ha? Kaya lang, inidoro. Tai pa rin ang labas. Utak tai talaga. Etong Marcos administration, mga kababayan. Utak tayo. Ang Duterte administration, yun, ng mga luxury vehicle, mga motor na mga mamahalin na hinihinalang tawag nito, mga ano ba, hindi, walang tax, ano? Basta lang ipinasok sa ating bansa na tawag, smuggle, ayan, smuggle, smuggle luxury vehicle. Talagang, dinurog ng dating Pangulong Duterte. Sa Marcos, meron din dinurog. Lagayan ng echas. Ang tindero. Ang layo na pinagkaiba. At yung isang video, yung tulay. Partida, tulay, sa MAA, sa Davao City. Na ngayon, tinutuloy sa pagtatrabaho, hinay-hinay nga lang. Kasi, alam nyo naman, mga kababayan, di naman yata ito pinunduhan, mga kababayan, ano? Tuloy-tuloy pa rin. Pero yung kayo, sa Marcos administration, may tulay naman pong nagawa. Sino may sabing walang nagawa si Marcos? Meron! Kita niyo? Kita yung video? Ha? Malapit na nga matapos eh. Kaso, yung una, diretso.
yung malapit na matapos, ganun-ganun na siya. Malaki rito. Doon sa unahan, maliit. So, ano mangyari? Malaki dito. Magsasalubong niya ang dalawang sasakyan na ganyan. Hinto muna dito. Kasi hinto muna. Padaanin muna. Hindi magkakasya doon sa maliit eh. Hinto muna. May traffic sa itaas. Magkakaroon pa ng traffic sa ibabaw sa flyover, mga kababayan. Ang tindi, pangbangag, administration talaga, ano? ibang klase ka talaga itong, ano? Administrasyon ni Marcos, mga kababayan. Believe na talaga ako sa katangahan, ha? Lahat, mula sa presidente hanggang, maliban sa vice-presidente, mula sa presidente hanggang sa, naku po, lahat bangag. Saan ka makakita na ganong tulay? Ano? Tulay o flyover na hindi pantay po yung sukat. Hindi to, napakalawak. Pagdating doon, napakaliit, napakanipis. Paano magkakasya yung dalawang malalaking truck niyan? Hinto muna dito. Tapos padaanin. Tsaka pa. Pwede ba yun? Only in the Philippines, mga kababayan. Only in Marcos administration. Ganyan po kapalpak. Mga bangag supporter, mga bangag vlogger, ano to? Paano nyo ngayon ito may pagtatanggol? Sige nga, meron bang gantong flyover sa ating bansa na hindi pantay ang sukat? Wala. Ngayon lang, mga kababayan, sa administrasyon ni Marcos lang ito nangyari. Di ba? Ibang klase talaga Ibang klase talaga si Marcos. Walang pakialam. Hindi niya man lang siguro to sinisilip habang ginagawa. No? Para kung makita niyang mali, i-correct niya. Sandali, mali yan, ayusin niyo. Wala sigurong ganun. O yung mga engineer, no? Na gumawa nito. Hindi man lamang siguro tinatawagan ni Marcos, kamusta na dyan? Yung pinapagawa natin flyover, maayos ba? Patingin. Patingin ang output ninyo. Wala sigurong ganun eh. Bakit nagkaganyan? Tingin ko lang karamihan kasi ngayon, mga kababayan, hindi po nire-respeto, hindi po ginagalang. Etong kasalukuyang administrasyon, binabastos pa nga eh. Kita nyo, larawan ito, mga kababayan, ng isang pulpul na administrasyon. Larawan po yan. Kung gaano kapulpul ang Pangulo, pulpul din yung kanyang proyekto. May proyekto naman. Kayo naman, masabing wala. Meron. Kaya lang, pangbangag. Ang tindi mo talaga, Nyor. Ang lupit. Ito pa. Isang balita, mga kababayan, di ba? Ang DPWH nasunog, siguro naman po, alam na po ninyong lahat. Nung ipinakita ho sa akin, naroon kami sa Davao Oriental, namamahagi kami ng mga bigas sa mga tinamaan ho ng lindol. Sako-sakong bigas na mula sa SMNA Foundation. Isang container na tubig, mga grocery items, puno ang isang malaking balde. Meron pang mga hot meals para pagdating sa bahay nila. Hindi na kinakailangan nila magluto, kundi yung hot meals, yun na ang kakainin nila. Sako-sakong bigas, pati mga kababayan. Pinakita sa akin itong balita na ito. Video, di ba? Marami kumakalat ngayon sa social media na may mga video na nasunog. Nasunog daw, mga kababayan, ang DPWH. Ngayon, ang sinabi ni Kuan, ang sinabi ni Vince, pumutok daw po yung computer. Yun daw po yung pinagmulan. Bakit nagkaroon ng sunog sa tanggapan ng DPWH?
nasunog po yung computer eh. Yun po yung pinagmula ng sunog. Ngayon, alamin natin mga kababayan, mula sa isang eksperto na pagdating sa teknolohiyang computer, mga kababayan, technician po siya noon. 14 na taon na po siyang technician. Ito po yung kanyang paliwanag, basahin ko lang po. 14 years akong computer technician. 14 years, 1-4, okay? Pero never pa ako naka-encounter ng computer na sumabog at nasunog. Paano ngayon yan, Vince Dizon? Di na fake news ka. Ang computer o desktop ay may power supply o ito yung tinatawag na PSU na may sariling power protection itself fuse, mga kababayan, from outlet to AVR, okay? Automatic voltage regulation. Yan po ang tawag sa AVR, no? Regulation naman ito, regulator, automatic voltage regulator. At kadalasan may battery backups din o UPS, no? In case of brownout or fluctuation ng kuryente. Makinig, makinig, DPWH. Lahat ng yan ay may kanya-kanyang power surge protection like fuse, relays, at iba pa sa bawat electrical outlet. Nakuha nyo po? DPWH, Huwag nyo kaming gagawing tanga. Connected ito sa circuit breaker na sakaling may short circuit sa line, automatic trip off. Okay? Makinig kayo. DPWH, huwag nyo gagawing tanga ang taong bayan. Okay? Automatic patay ang linya ng kuryente. Sa office nyo, sure ako, may smoke detector. Alam na mag-iingay pag may usok. At sa building nyo, may security guard na nakapag-training ng basic firefighting training kung paano gamitin ang fire extinguisher o extinguisher. Grabe to, nakakatanga talaga mga kababayan. Pinagtatawanan ngayon ang DPWH mga kababayan, ng mga kababayan natin. No? Pinagtatawanan po. Sabi nga nitong isang IT expert, walang sumasabog na computer. Itong gobyerno na ito, gusto tayong gawing tanga. Yun, mga kababayan. Ginagawa tayong tanga. Nitong gobyernong ito, mga kababayan. Ako, ang dami ko na computer dumaan sa buhay ko eh. Pero, wala naman po akong na-experience na sumabog yung computer ko. Wala ho talaga kasi may mga fuse yan. Hindi po kayang pasabugin ng kuryente ang computer. Kapag sumasabog lang, yung pinaka-fuse na lang, bang, shutdown lahat yan. Shutdown lahat yan. Mamamatay yung computer mo, mawawala ng screen, no? Mawawala yung nakikita mo sa screen kasi pumutok na yung fuse, papalitan mo lang yung fuse, balik ulit yung gagana siya ulit. Pero yung sasabog, para maglikha ng sunog, walang ganon. Ginagawa tayong tanga eh. Akala siguro nila mga kababayan, 1970 pa ngayon. DPWH. Hindi na po 1970 ngayon. Hindi man po karamihan, pero marami na po sa ating mga kababayan ang nakapag-aral ng computer technician. Nakamasid lang sila nanunood, pinagtatawanan ho kayo sa paliwanag ninyong sumabog di umano ang computer, kaya naging sanhi ng sunog ng DPWH. Kaya naman tuloy, ang hinala ng ating mga kababayan, sunog na rin ang ebidensya ng flood control project. Yan! Di ba?
Sino pa ngayon ang hahanapin natin, mga kababayan? Sabi naman ng iba, PL, online naman yan. Nakikita naman yan kasi meron man yan sila mga backup na mga storage para sa mga file nila. Ang dali lang sabihin yan, di ba? Pero, ang magiging palusot nila yan, mga kababayan, ay kung batas nga, nababaluktot nga ngayon meron ngang bending dalaw Yan pa kayang nasunog na. Siyempre, pagdating ng araw, pagka nagkatanungan, nagsasabihin lang ng mga yan, ay sorry, hindi pa pala nailagay sa hard disk yung file tungkol sa flood control project. Hindi pa na-save, hindi pa nailagay sa data. Sa program, hindi pa naisama doon sa program na mga nasa hard disk para anumang oras ay makita. Papel pa lang ho siya. Papel pa lang, nakatambak pa lang doon sa tanggapan ng DPWH, nagkaroon ng sunog, isa po sa mga nasunog. O kung hindi naman kaya, na-transfer na yun sa, sa hard disk. Na-transfer na, pero naapektuhan din kasi nasunog din yung hard disk Hard disk ba tawag doon? Tinatanong ko lang tanongin ko kayo. Tama ba? Sinabi ko hard disk ba tawag doon? O yung pinaka-memory? Yung may tawag sila dyan Hindi naman kasi tayo technician No? Maliban sa mga motherboard na yan, may mga hard disk yan, mga kababayan na doon mo pwedeng itago yung mga mahalagang dokumento. No? Itatala mo doon yan para shutdown man yung computer mo, masira man yung computer mo, meron kayong backup. Pwede naman pong sabihin yan Ay, nasunog Sorry po, wala na po tayong mahanap na ebidensya. O di tapos, ang flood control project, mga kababayan. Ginugulangan tayo. May napanood po akong video, hindi ko na nakuha kanina Imbis na yung buga ng tubig, kasi nga, nagkasunugan na Nasunog na yung DPWH Imbis na ang buga doon sa loob ng tanggapan. Pinagbabasag lang yung bintana ng tanggapan ng DPWH, ang buga ng tubig sa labas. At may nakakita daw. Mga kababayan, may nakakita. Bago pa daw po nangyari ang sunog, may nakakita ng mga netizen, nagtataka sila. Sa likod daw po ng tanggapan ng DPWH, may naka-standby daw ho yun, doon mga kababayan, na mga fire truck. Nagtataka sila, bakit yung mga fire truck dito? Wala namang sunog. Tapos maya-maya, ang onte, ayun na, umusok na, nagkasunugan na mga kababayan. Di ba? Ganyan po nila ginagawang tanga tayo. Akala naman siguro nila, magiging tanga tayo sa mga paliwanag nila. Wag kami. Hindi kami kahapon pinanganak. Walang computer na sumasabog. Sabi nitong isang technician na naglabas ng kanyang sentimiento. Karapatan niya po yan. Baka ipahanap nyo naman. Pati yung technician na nagsiwalat ng katotohanan, baka ipahanap nyo na naman. At gipitin ninyo. Para baliktarin yung kanyang mga ipinahayag. No? Maari, mga kababayan? Siyempre, maari. Kung batas ka, nababaluktot. Yung paliwanag pa kaya ng isang taong nagsasabi lang ng katotohanan. Pwede. Pwedeng mabago yan, mga kababayan. Eto pa! Huli! Nako, kayo na pong humusga. Babasahin ko lang po, mga kababayan, Eto sabi, isang araw pa lang po nakalipas. Sabi ko nga sa inyo, nalate na nga ako sa mga balitang ito Pero hindi ko po ito palalagpasin. Dapat pag-usapan po natin ito. Para opinion nyo po ang mga ibabaw dito sa channel na ito. Majority of adult Filipinos have expressed their high trust and satisfaction with the performance of the Armed Forces of the Philippines o AFP according to a recent survey by Okta Research, mga kababayan. Nininiwala kayo?
Kayo ba talagang nagtitiwala, mga kababayan? At satisfied ba kayo sa performance ng Armed Forces of the Philippines? Nagtatanong lang po ako Hindi ko po kayo inuudyukan na huwag ninyong paniwalaan o pagkatiwalaan ng AFP. Nagtatanong lang po ako, paki-comment. Ito pa. Based on the result of their September 2025 to 30, 2025, tugon ng masa survey conducted through face-to-face interviews of 1,200 respondents o 73% of Filipinos said they trust the AFP while 73% of the respondents expressed satisfaction with the military performance. Mga kababayan, kayo na lamang po ang humusga. Kayo mga nakarinig nitong binasa ko, ano po ang masasabi ninyo? Kayo ba'y kontento sa performance ng AFP? At kayo pa ba'y nagtitiwala pa ba ng lubos sa Armed Forces of the Philippines? Paki-comment po. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.